So, dito sa Gaussian method na sinend ko doon sa ating mga GC, yan. Meron tayong another method para halimbawa, nahihirapan kayo kung saan i-multiply or di-divide yung ating value para mag-zero yung ating element sa ating matrix. Ang gagawin natin, let's say for example dito meron tayo 5, -2, 3, -1, 2. 2, -1, -7, and 3. So dito, di ba ang gagawin natin, gagawin natin 0 tong si -3 to -1. Bali, di ba ang una natin gagawin is 0 to si -3. So paano natin siya masi-0? Di ba ang ginagawa natin ay nag-iisip pa tayo ng value kung saan natin siya ita-times para siya ay kapag minus sa ating R1, magsi-0 siya. So instead na ganyan yung ginagawa natin, pwede natin itong gawin na i-multiply natin yung ating, for example, doon natin siya i-deduct sa ating row 1. So ang gagawin natin dyan, gagamit tayo ng formula na R1 times R2 minus R2 times R1. Mapapansin nyo naman diyan, di ba? Same sila ng values dyan. So kapag pinag-multiply natin yan, yung product nito, i-minus natin sa product nito, so 0 ang lalabas dyan. So paano ito ginagawa? Yung ating R1 dito na coefficient ng ating R2, yan, magiging coefficient si R1. And yung ating R2 dito na nakabilog, magiging coefficient ng ating R1 naman dito sa ating difference. Makikita nyo naman dito, nagkaroon tayo ng formula na 5R2, which is yung ating yan, 5 dito sa ating matrix, R1 natin. And yung ating R2 dito will be yung ating 3 na itatimes natin sa R1. Ano po? So, ganyan na mangyayari natin na solution para ma-reduce natin to 0 yung ating value. As you can notice, wala tayong magiging fraction dito. Kasi magiging whole number lahat yung values natin. Instead, maliban na lang kung ang inyong values ng ating matrix ay main fraction. Ano po, kung may fraction dyan, meron talaga dyan lalabas na may fraction. Pero kung po mga whole numbers naman po yung mga content niyan, so puro whole numbers din yung lalabas dyan. Ano po? So, para mas madali dyan, di ba, meron tayo R1 times R2 minus R2 times R1. Ang ating magiging A21, so meron tayo 5 times -3, yan, minus 3, -3 times 5. Yan yung ating A21, which you can see sa ating equation. Next tayo, ito ay puro basket method lang. Tapos ito sa ating A22, meron tayo 5 times 9 minus -3 times -2. Meron din tayo 5 times 1 sa ating A23 minus -3 times 3. And meron tayo 5 times 2 minus -3 times 1. So, ganyan lang yung gagawin natin na another option para sa pagsosolve or pagre-reduce natin yung ating values down to 0. Dito, katulad dito sa ating row 3, para ma-zero natin yung 2, minultiply natin yung ating R3 by R1. So, nagkaroon tayo ng R1 times R3 minus R3 times R1. When yung ating R1 dito sa una ng R3, papalitan natin siya ng coefficient natin ng ating R1, which is meron tayong 5. May 5 tayong value sa row 1 natin. Ano po? So, ito yung 5 natin. So, kaya tayo nagkaroon dyan ng 5R3 minus 2R1. Kasi yung ating ang ating R3 naman dito sa ating i-minus sa ating R1 times R3, meron tayong 2 dito sa baba, sa third row natin. Kaya siya meron tayong 5R3 minus 2R1. So, para mas mabilis yung inyong solution, kahit hindi na yun yung tingnan nyo, dito na lang kayo sa matrix tingin. Magbabasket method lang kayo. So, sa ating maging A31, meron tayong 5 times 2, yan, minus 2 times 5. A32 natin, 5 times -1, yan, minus 2 times -2. At meron tayong 5 times -7 minus 2 times 3. And meron tayong 5 times 3 minus 2 times -1. So, ganyan lang yung ating another method to solve yung ating Gaussian method. Ano po? So, yan po. Paalam po.